Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ikatlong kabanata. Napaiyak si Lynette. Pagkatapos makausap ang ama sa cellphone, inaasahan na niya ang magiging reaksyon ng mga magulang kapag nalaman ang ginawa. Pero ginusto at pinilit niyang mga tuwiran. Wala na kasi siyang pagpipilian. 2 araw na mula nang lumipat siya sa San Diego compound sa Green Hills. Sa halip na bayaran ang balanse at magtuloy sa tinitirhang dorm, sinunod niya ang gusto. At sa tingin ni Lawrence ay tama. Ang lumipat na lang ng tinitirhan, imbis na magpatuloy pa roon. Dati pa, hindi na gusto ni Lynette ang landlady nila sa dormitory. Masyado kasing mataray at palaging nakasigaw. At kapag ka nalilate sila ng pagbabayad, walang kahihiyan na ipinamamalita nito sa lahat. Pero may dahilan ng galit ng landlady. May 2 buwan pa siyang balanse, pero sana kaunting konsiderasyon naman. At sa inis sa iskandalong ginawa ng landlady, pumayag siya sa payo ni Lawrence. Sa tulong ng lalaki, nabayaran ang kanyang balanse bago nakalipat. Ang lalaki rin ang tumulong sa kanya na makahanap ng bagong matitirhan. Matagal na raw kasi nitong nakikita ang San Diego compound tuwing lumuluwas at nagiging interesado sa lugar. Ang sosyal nito agad niyang bulalas nang dalhin ni Lawrence sa compound. Pabor sana kay Lynette ang compound dahil malapit yon sa school niya at napakaganda rin. Pero para sa isang tao na kagaya niya, mahihirapan siyang bayaran ang renta ng unit. "You deserve it," sabi ng lalaki. Saka inayo sa mga dala niyang gamit. Tinutulungan siya nito na maglipat. Umiling siya. "Wala akong pambayad para sa ganito kagandang lugar. Wag na lang dito, please." Napasubo siya sa lalaki. Sa tingin niya, matitiis pa niya ang dating tinitirhan. Masyado lang siguro siyang nadala ng pagod kanina, kaya nagpadala sa mga sinabi nito. Ngayon ay gusto na niyang bawiin yon. "Relax. Pinagbabayad ba kita?" Napalunok siya. "Dapat lang naman, hindi ba?" "Alam ko, pero naisip ko rin na kailangan ko ng matutuluyan kapag pumupunta ako dito sa Maynila. Kahit 1 beses sa 1 linggo lang yon. Hindi ko kasi gusto ang kasama ko sa boarding house Kung saan ako nagtuturo. So, paghahatian natin ang unit na to, would you mind? May 4 na kwarto ang isang unit. Napakalaki nito para sa 2 tao. Tinititigan ni Lynette si Lawrence. Kung tutuusin, estranghero pa rin sa kanyang lalaki. But her instinct told her that he was a nice person. Napansin niya yon buong araw. Bukod pa sa maamo nitong mukha, he was the epitome of a tall, dark, and handsome man. Pero ito yung tipo na hindi intimidating. Magaan ang pakiramdam niya sa lalaki, lalo na kapag ngumingisi ito. "Lynette, magkaibigan naman tayo, hindi ba?" Tumango siya. Sa tingin niya, sapat na ang buong maghapon para pagkatiwalaan ng lalaki at masabing kaibigan na. Mukha namang hindi rin ito abusado. At yun na nga, maraming kwarto ang unit. Kung natatakot siya na may masamang gawin si Lawrence sa kanya, napakadali naman na magtago. Isa pa, magkakatabi lang din ang mga compound doon.
magiging madali sa kanya ang humingi ng saklolo kung may mangyari mang masama. Still the rent? I can handle it. Huwag mo nang alalahanin pa. Pumayag si Lynette. Para na rin lang sa kanyang sitwasyon ngayon at ng pamilya. Kadalasan kasi, nalilate talaga siya sa pagbabayad ng renta. Madalas din na nagsho-short sila sa pera. Mababawasan ang gastos kung hindi niya kailangang magbayad ng renta. Pero nag-aalinlangan siya na ipaalam sa mga magulang ang nangyari. Sigurado kasing mag-aalala ang mga ito at magagalit. 5 araw din ang lumipas nang sabihin niya ang totoo. Nasiguan siya ng papa niya sa cellphone. Hindi daw siya dapat pumayag. Hindi pa raw niya lubos na kilala si Lawrence. Bakit daw sa lalaki pa siya nagpatulong? May mga kaklase naman siya at kaibigan na mas mapapagkatiwalaan. Naisip niya na rin yon dahil wala na siyang option. Pero mga estudyante pa rin gaya niya ang mga kaibigan. Nakabudget lang din ang pera ng mga ito at may mga restriction din sa dormitory na tinutuluyan niya. Isa pa, si Lawrence ang naroroon ng oras na kailangan niya. Ang lalaki lang ang nakita niya agad na option kaya naging impulsive siya. And so far, wala naman siyang problema. Sandaling natulog lang si Lawrence at umalis na rin. Bumalik lang ito sa compound pagkatapos ng klase nito at bumalik uli sa Benguet. Ibinigay ng lalaki ang contact number at ime-message daw siya kapag pabalik na uli ng bahay. Kapag nasa site daw kasi ito, ay mahirap ang signal. May pagpipilian siya. Pwede siyang makiusap sa mga kaibigan. Ngayong malinaw na ang kanyang isip. Pero naisip niya ang pera at kagustuhan na rin na mapalapit kay Lawrence. Kung aalis, baka mawalan sila ng contact sa isa't isa. Hindi niya gusto yon, kahit hindi rin pwedeng i-entertain ang nararamdaman. Ang gulo. Pero alam niya na kailangang magdesisyon. Nasa ganung katayuan si Lynette nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat siya nang makitang si Lawrence ang caller. Walang signal sa site kung saan naroroon ang lalaki. Kaya paano niya natawagan ito? Biyernes pa lang ng hapon. Ganun man, sinagot niya ang tawag. May problema ba, Lynette? Sa halip na pagbati, ang tanong na yon ang nasabi ni Lawrence. Dahil nagulat siya na hindi niya naitago ang kanyang pag-iyak. Kahit sa cellphone, oo pero okay lang. Pwede mong sabihin sa akin. Tungkol lang ito sa bahay. Bumuntong hininga siya. Kailangan ko na sigurong umalis, Lawrence. Ha? Bakit? Nagalit sa akin si Papa. Kahit naghihirap kami, ayaw niyang maging charity ako ng iba. Lalo na ng isang estranghero. Sandaling natigilan ang lalaki. Naiintindihan ko. I'm sorry. Tinatanaw ko lang na malaking utang na loob sa iyo ang lahat. Pero kailangan ko silang sundin. Pinagkakatiwalaan naman kita. Pero hindi ko gustong sawayin sina Papa. Hindi mo naman kailangang umalis dyan eh. Hindi mo rin kailangang suwayin ang mga magulang mo. Anong ibig mong sabihin? Nakalib ako sa trabaho. Nasa Baguio na ako kaya nakatawag ako sa iyo. Tell me your parents' address, kakausapin ko sila. Napakurap-kurap lang siya. Bilang reaksyon sa sinabi ng lalaki. Hindi mapakali si Lynette. Ngayon ang inaasahan niyang balik ni Lawrence sa San Diego compound. May dalawang dahilan kung bakit siya aligaga. Lalo na ang puso niya. Una, syempre excited siya sa lalaking ito na makita. Ilang beses siyang tinawagan ito sa cellphone na nakalib daw ito. Pero iba pa rin ang personal. Yun nga lang ni isang text pagkatapos sabihin na malapit na raw ito sa bahay. Wala na siyang natanggap mula kay Lawrence. Mahigit 10 oras na mula noon. Bago lumos ng Maynila, kakausapin raw ng lalaki ang mga magulang niya. Kukumbinsihin daw nito para manatili siya sa unit.
Hindi niya alam kung anong klaseng pangumbinsi ang gagawin nito. Ang pangalawa, mas inaalala niya ang magiging reaksyon ng mga magulang. Pumunta si Lawrence sa Irugan para kausapin ang mga ito. Wala pa yung 1 oras mula sa Baguio. Maya-maya, halos tumalo ng puso ni Lynette na makarinig ng text message mula sa mga magulang. Basta mag-iingat ka palagi, anak, ha? Mahal na mahal ka namin. Iyon ang message ng papa niya. Nag-reply siya agad kung bakit at ano ba ang nangyari. Pero hindi na nag-reply ang kanyang papa. Lalo tuloy siyang kinabahan. Nawala lang ang lahat ng yon nang makarating si Lawrence sa unit pagkaraan ng 2 oras. Sinalubong niya agad ang lalaki. Hindi rin niya napigilang yakapin ito nang makita na maayos naman. Lynette, tanong ni Lawrence na nagtataka sa ginawa niya. Nang tignan niya ang lalaki, nakakaloko ang ngiti nito. Nagiinit naman ang mga pisngi niya nang ma-realize ang ginawa. Kaya lumayo na siya. I'm sorry. Nag-aalala lang kasi ako sa iyo eh. At sobrang relieved din kaya ako nagawa yun. Ko kasi, bakit hindi mo ako nireplyan? Hindi nakatinging reklamo niya. Hindi pa rin nawawala ang makislap ng ngiti ni Lawrence. Sorry, nakatulog ako sa bus. Wala akong dalang kotse we. And hey, di mo naman kailangan mag-sorry we. I like that you care for me. Lalong nag-init ang kanyang mga pisngi. Gusto rin kasi niya ang sinasabi ng lalaki. Inaasikaso na ng lalaki ang gamit. May kinuha ito sa bag at ibinigay sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung ano yon. Ah! Chicken curry ni mama! Bulalas niya nang mahawakan at mabuksan ang ibinigay nito. Mangyak-ngiyak siya sa tuwa. Grabe! 2 taon na akong hindi nakakakain nito. Miss na miss ko na ang curry ni mama. Paborito ko pa naman to. Bihira lang magluto ng chicken curry ang kanyang mama. Pero sobrang sarap yon. Maarte ang mama niya sa ingredient ng chicken curry. Naniniwala kasi ito na kaya masarap ang ulam na niluluto ay dahil sa niyog na ginagamit. May magic daw ang niyog na makukuha sa bukid kung saan nakatira dati ang mama niya. Yun nga lang, may 1 oras lang ang layo niyon mula sa bahay nila. Wala ring sasakyan na pupunta sa lugar kaya kailangan pang lakarin. Bukod pa sa napakasukal ng daan. Sabi nga nila, maganda ang ngiti ni Lawrence. Anyway, pwede bang tumikim? Mukhang masarap ah. Sure, sabi niya. Mabuti na lang. At nakapagsaing siya ng marami. Siya na rin ang nag-asikaso ng mga plato at kubyertos sa mesa. Mukha kasing pagod pa ang lalaki kahit sinabing nakatulog na ito. Lalong gumanda ang ngiti ng lalaki nang makakain ng chicken curry. Wow, ang sarap nga! Worth it ang pagod. Napagod ka ba sa pagdalaw sa bahay namin? Ngumisi ito. Sa tingin ko, mas nakakapagod ang pagkuha ng ingredient para sa curry na to. Natigilan siya nang may ma-realize. Ikaw ang pinakuha ni na mama ng niyog? It's nothing. Nasagot na ang tanong niya kanina, kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Oh no! Anong naisip ni mama? At pinagawa nila yun sa'yo? Siguro para mas malaman na mapapagkatiwalaan nila ako kaya sinubok nila ako. Pero hindi mo dapat ginawa yun. Sobra-sobra na ang lahat ng ito. Napaiyak si Lynette at biglang na-guilty. Minsan na kasi niyang tinangka na maglakad sa bukid na yon. Pero kahit siya nasanay sa lakaran bilang tour guide, ay sadyang nahirapang magpunta roon dahil sa sobrang init at makitid ang daan. May sabi-sabi pa na madalas daw na may nakikitang ahas sa lugar na yon. Sa madaling salita, delikado. Isama pa ang napakataas din ng niyog para akyatin. Ang isipin na ginawa yun ni Lawrence para lang sa kanya ay sobra-sobra. Nakakahiya.
Ang laki na ng kanyang utang na loob sa lalaki. Pagkatapos ay ganun pa ang ginawa ng kanyang ina. Umalis siya sa dining room at nagpunta sa terrace. Sinundan naman siya ni Lawrence. Okay lang sa akin ang lahat. Isa pa, sabi ko nga worth it ang bagod. Masarap ang curry ng mama mo. Higit pa ron, priceless din ang itsura mo nang makita yon. Nawala na ang pagod ko at masayang masaya na ako roon. Pero hindi mo dapat ginawa sa akin ito. You deserve it. You are worth it. Hinaplos nito ang mukha niya. Sinalubong ni Lynette ang tingin ng lalaki. Sandaling tumigil ang mundo niya nang makita ang init at kislap sa tingin nito. Nakakatakot ang bigla niyang nararamdaman. Pero ganun man niya itanggi. Ay masaya yun. Sa pagkakataong iyon, napaiyak naman siya sa tuwa. The feeling was beautiful and overwhelming. Pero tama bang tanggapin niya yon? Bakit mo sinabi yan? Bakit mo ginawa to? Maya-maya ay tanong niya. Huminga muna ng malalim si Lawrence. Sandaling parang hindi ito mapakali. Pero nang salubungin uli ang tingin niya, mukhang tumatag ang loob nito. Sa totoo lang, hindi lang ako pumunta sa bahay niyo para makilala at masabi na mapapagkatiwalaan ako ng mga magulang mo, Lynette. Ha? Ano bang ginawa mo? Tinanong ko rin sa kanila kung pwede ba kitang ligawan. Sunod-sunod na napakurap si Lawrence sa kwento ni Lynette. Sa reaksyon ng boyfriend ay napangiti siya. May naalala na kaya ito sa mga naikwento niya. So, ituloy mo pa ang kwento. Ungot nito. Bumuntong hininga siya. Ibig sabihin, wala pa ring naalala ang lalaki sa nakaraan. Tumingin siya sa orasan sa kwarto. Lumalalim na ang gabi, Lawrence. Baka napapagod ka na. Umiling ito. I want to know more. Gusto kong maalala ka. Pinisil niya ang kamay nito at sinubukang halikan sa ulo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Pero nakakainis ang lahat ng ito. Sa mga kwento mo, lalo ko pa yung nararamdaman. Sandali lang tayong nagkakakilala pero parang hook na ako sa'yo. You have to be so important for me. Bakit ikaw pa ang nakalimutan ko sa lahat? Nakakainis din yung para sa akin. Pero minsan may narinig ako na kapag ka nagkaka-amnesia raw ang tao, ang pinamahalagang tao pa sa buhay nila, ang siya pang nalilimutan nila. Napatitig lang si Lawrence sa kanya. Hindi siya sigurado pero biglang kinabahan sa klase ng titig nito. Yung titig na hindi naniniwala sa sinasabi niya. Sabi nila, the heart always remembered. Gusto niyang maniwala na maalala rin ng boyfriend. Sinusubok lang sila ng panahon. Kanilang relasyon, ngayon pa ba siya susuko? Matagal nang sinubok ng distansya ang kanilang relasyon. Napakaliit lang ng pagsubok na yon kung tutuusin. Mahal siya ni Lawrence. Nalimutan lang nito. Sinuklay niya ang buhok ng boyfriend. Lumalalim na ang gabi. Baka napapagod ka na eh, ulit niya. Lynette, hinaplos niya ang pisngi nito. Hindi naman ako aalis, labi. Nandito na ako. For good, I have forever to tell and share our love story with you. Hindi mo kailangang magmadali. Tumango si Lawrence saka pumikit. Habang siya naman ay nanatiling hanggang sa makatulog ito. Maya-maya ay pumasok si Tita Leticia pero hindi siya inistorbo sa pagbabantay. Sa halip, ginitian siya ng mga matandang babae. Nagsettle ito sa couch para magpahinga. Kinuntento ni Lynette ang sarili sa tabi ng lalaki. Kahit tulog ito. Pero ewan ba niya kung bakit parang ayaw silang payagan ng tadhana na magsama ng matagal. Tumunog naman kasi ang cellphone niya maya-maya. Sagutin mo na lang sa labas, iha. Baka magising si Lawrence eh. Payo ni Tita Leticia. Sumunod siya sa payo nito at lumabas siya. Nanginig siya nang makitang isang long distance call sa cellphone.
Sandali siyang nag-alinlangan kung sasagutin ba yon. Yoko na ng gulo. Sa huli pinindot niya ang answer button. Pinagtitinginan kasi siya ng mga taong dumadaan sa koridor ng ospital. You will come back here, Lynette. You will come back to me. Sa halip na pagbati, ang pagbabantang yon ang una niyang narinig. Nakatulog ka na ba? May pag-alala sa boses ni Lawrence nang tanungin si Lynette kinabukasan. Naging maayos ang tulog niya kahit pagkagising ay wala pa ring maalala tungkol sa babae, kundi ang kwento lang nito. Pero kahit umayos na ang pakiramdam kaysa sa dati, bumalik yon nang makitang hindi na mukhang stress ang girlfriend niya. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Ngumiti ito sa kabila ng pagod. Kumain ka nga muna ng breakfast. Kinuha ni Lynette ang tray ng pagkain at inumpisahan siyang subuan. Tanggap naman niya yon. It made him feel lighter. Sa bawat oras na nakakasama ang babae, madali lang paniwalaan ang kwento nito. May kakaiba siyang pakiramdam dito. Bagamat parang may pumipigil, mas malaki ang porsyento na sumasaya siya kapag nakikita ito. Mas gusto niyang pahalagahan yon. Pagkatapos ng lahat, maswerte siya dahil naiintindihan ni Lynette ang kanyang kondisyon. Ngayon ay inaalagaan pa siya. Mukhang pagod ang babae, pero mas inuuna siya. Mas pinahalagahan pa siya nito kaysa sa sarili. Nakukonsensya siya, pero gusto rin niya ang ginagawa ni Lynette. Masarap isipin na importante ka sa isang tao. What to do next? Tanong ni Lynette pagkatapos. Ituloy mo ang kwento mo kahapon. Handa ka na ba para malaman ng iba pang detalye? I have this nice feeling about you. Mukhang maganda naman ang memories natin. Hindi perpekto ang relasyon natin. But for sure, we have a good memories. Gusto kong malaman yun. Hinawakan niya ang pisngi nito. I want to feel all the good feelings. Lumambot bigla ang mukha ng babae. Kasabay ng parang paglambot na rin ang puso niya. Gusto ko rin yon. At dito na po natatapos ang ikatlong bahagi ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po ako muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.